Yo, what's up guys? This is I2K po again mula sa Sundalo ng Dunggalo at 811. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider upang magbigay ng reaksyon at komento. Samahan niyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio biglaang nag-resign sa Lakas CMD. Dahil Ito na yun yung na-review natin kanina guys. Yung nag-resign daw si Vice President. di umano sa pagkakademote ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutan. Sa lahat ng di pa nakasubscribe guys kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Game guys, tuloy ulit natin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, isang malaking katanungan ngayon ang nangyaring pag-resign ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang partido na Lakas CMD. Kaya nahaluan tuloy ng samut-saring kontrobersyal na dahilan na ayon sa mga bali-balita, ito'y dahil sa pagkakademote ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. At ayon pa sa kanila, may napapabalita kasing may nagsasagawa di umano ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At tila kasangkot di umano itong si former President Gloria Macapagal-Arroyo. At dahil nga sa balitang ito, hindi nga napigilan ng sikat na Manila Bulletin writer na si Crisette Laureta Chu na magbigay ng kanyang hinaingat komento. At ayon pa sa kanya, buti nga, sobrang mali na trinidor nyo si PGMA. You did not see the Sara Duterte resignation coming, did you? O ayan, Lakas is back to its trapo. Unlovable, unredeemable self with no Sara Duterte. These men are the faces of Lakas, Martin Romualdez and Bong Revilla, aka everything that is wrong with Philippine politics. Buti nga sa inyo. Bye. Personally, I'm so grateful that Sara left because the only reason I could not love Sara completely is because she's party mates with our province's congressman, Martin Romualdez, who I abhor in the same level, who I abhorred first as I abhor Leni Robredo. Actually, maybe more, because while Leni is a mere puppet, Martin is a manipulator. And then there's Bong Revilla. Alam ko, mga kapwa Pilipino, that we all had to look the other way as Sara got inducted into Lakas CMD because she needed a party to run in the national position. We have to keep our bomb down as she stood beside Martin and Bong Revilla. Alam ko, lahat tayo nandiri sa appellation niya kasi very different from his father's stance. But wala tayong choice. I mean, Bong Revilla. Ngayon, pwede na tayong magbunyi. Huwag niyo kasing inaano si Sara. Loyal yan. She only exists to serve. Ayaw na yung mga ganito. She only knows she's the target. Diyos ko, di bobo si ate niyo girl. Alam niya ang dumb moves ni Subas. Also, ang aga ng miscalculation ng Lakas. Deserve. My heart is so happy. Sana magpakumbaba ang PDP laban at i-adapt nyo si Sara. Mag-sorry kayo, mga 1 million whether or not. May kasalanan kayo. Or kung ayaw nyo talaga sa kanila, yung party ni PBBM. Kung ayaw niya talaga gawin na niyang national yung hugpong. End quote. Hindi rin nakapagpigil na magbigay ng kanyang opinyon ang sikat na abogado na si Trixie Cruz Angeles. Ayon pa sa kanya, we are not saying this is true. In fact, I doubt she was working for PBBM's impeachment. It is possible that she reminded some congressman that she was supposed to be the speaker as was agreement upon before. Hints the round. But let's see, there's more coming. End quote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, laban Sara, kung mali at may ginagawang kabalbala ng admin, alisin mo na. Sana President tinakbuhan mo. VP Inday Sara resignation letter shows
she will remain working with PBBM for the good of the country and the people, unlike other politicians who care more about their personal benefits than serving the country and the people. I believe it was the deal before the election, not until she was deprived of the position. Mahirapan talaga silang basahin ang the moves ni BP. Aminin natin, mismong si Tatay Digong na ang nagsabi, iba si Inday, never underestimate the power of Mindanaoan. Basin masagpaan mong durian. Charot. End quote. Pag-uusapan natin ngayon, ito po tungkol pa rin sa resignation ni BP Inday Sara na lakas CMD, no? Sa aking pagsusuri. Ito po yung resignation niya. Ito po ang lalong nagpatatag o lalo pong nagpalakas sa tsansa ni Inday Sara Duterte para maging pangulo sa darating na 2028. Nagpahayag na rin po si Pangulong Marcos ng kanyang reaksyon tungkol po dito sa resignation, no, ni Inday Sara. Tama rin yun. Bumabaha po ngayon sa Twitter ng iba't ibang reaksyon nila dito po sa resignation ni Inday Sara. May mga pilit na pilit po na natutuwa. Etong mga ganito po na alam nyo, maganda na rin na nag-resign si Inday Sara dyan sa CND, lakas CND. Para hindi na po nababaliwala, no? Kasi parang marami po sa mga vlogger ng ni BBM, no? Parang ichipwera ng touring kay Inday Sara Duterte. Magtapatan na po tayo, no? Nakita ko rin to mula nung nag-vlog tayo kanina, pinag-iisipan ko rin, ano kaya mangyayari kay Inday Sara? Mapapasama kaya siya sa resignation niya o mas mapapaganda? Na-realize ko po siya. Di ba? Panahon na para si Inday Sara mag-flex naman ng tunay niyang muscle. Minimenos na siya, nakakalimot na kasi yung mga supporter ni Pangulong Marcos, lalo na po yung mga vlogger. Wala akong problema sa mga Marcos Alam nila na yung unity ay yun po ang kinakailangan. Kaya lang maraming mga Marcos vloggers na medyo may kahinaan po ang utak, no? Na matagal na nilang minimenos yung mga Duterte. So sabi ko, naisip-isip ko lang, to siguro right time na to para maramdaman ng mga bugok na nagmemenos sa mga Duterte. Yan. Kada may pagkukulang yung pamahalaan sa tingin nila, isisisi lang, no? At tayo nga, sa totoo lang dito sa ating channel, iniiwasan natin, di ba? Dahil nga supporter tayo, no? Iniiwasan natin na tayo unang bumira. Putya, tong mga to, ligtas sarili. Di ba? Marami sa mga vloggers, nililigtas nila lang kagad yung ang sisi lahat kagad kay Pangulong Duterte sa lahat na nagaganap ngayon na kaya yung mga nag-iisip ng ganun, mga makikitid na lang din ang pag-iisip ng yung mga nagiging bulag, yung bulag sa mga ginawa ng dati nating Pangulo na si Rodrigo Duterte, di ba? Tutusin, napakarami niya naman nagawa, tutusin kung susumahin natin halos hindi naman niya katumbas si dating Pangulong Lakay. Kumbaga marami rin talagang nagawa ang dati nating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Napakalaki ng naiambag niya, guys, sa totoo lang. Okay. Isa-isahin po natin yung mga reaksyon ng mga kung sino-sino. Katulad po nito, tignan niyo po yung nila, Ito po, loyalist to. Pero ang tanong niya, who are you voting to be the next president? Dalawa po pinagpipilian. Si Leni Robredo at si Aimee Marcos. Yung ganito pong pangmemenos kay Inday Sara Duterte ng mga ibang BBM vloggers. Di ba? Ngayon, matatauhan kayo na kailangan ni Pangulong Marcos si Inday Sara. Kung hindi nyo po alam. Kasi ang hirap idikdik sa utak nyo Kailangan ng unity team, no? Pero ano't ano man ang mangyari, di ba? Mabuwag man yan o hindi, mananalo pa rin naman si Inday Sara sa 2028. Hindi naman kami nagmamadali
Yun yung point namin eh. Pero ang gusto nga natin sana, kaya lang, di ba? Yung mga maraming alam natin yung Kakamping, Makabayan Black, mga Dilawan. Alam natin yan, gusto nilang mabuwag yung Uniteam. Pati po yung mga supporter ni Tulpo, no? Na dating mga supporter ni Yorme, gusto rin mabuwag yung Uniteam. Kaya nagpapanggap sila na sila yung supporter ng Duterte. Okay. Gustong-gusto nila na i-chipuera, no? Yung mga Duterte sa presidency ni Pangulong Marcos. Ulitin ko po, na hindi po natin narinig yan sa bibig ng mga Marcos. Hindi po nagsalita ang Pangulo laban sa mga Duterte, hindi po nagsalita si Senator Amy, hindi rin po nagsalita si Congressman Sandro, pati po si First Lady Lam, no? Lisa Araneta Marcos, hindi rin po nagsasalita against Duterte. Kaya yung mga yan, yung mga Grabe, ano, magbabanggaan ng Duterte at Marcos. Mahahati ang boto. Kumbaga, napakagandang laban ng politiko kung sakali nang mangyari yun. Sino kayo manalo, Marcos o Duterte? Pero kung tutusin, dapat magsama na lang sana eh. Uniteam na lang, di ba? sasalita. Ha? Ang lakas kasi ng tandem nila guys, sa totoo lang. Duterte, tas Marcos. Napaka-solid na tandem yan. Supporter ni Amy ang nagsasabi ng ganun, hello. Talaga? Si ano ba, magtutukoy na ako. Kasi parang ako pinalalabas sinungaling si Maravillas ba, hindi ba bumabanat kay Duterte yan? Yan bang JDB na yan, hindi bumabanat kay Duterte? O hindi ko pa po kilala lahat ng mga vlogger. Ako, buwat nung nanalo sila, ayaw kong ma-break yung unit team eh. Lagi po nating sinasabi dito yan. Dapat lang talaga na hanggat maaari, wag sana ma-break yung unit team na yan. Kasi isa ako sa nagsasabi, napaka-solid na tandem yan. Kung may nagpapanggap po ng mga Duterte, binabanatan natin yan na hindi naman kayo Duterte talaga eh. Hindi naman namin siya. Kung kayo ay, alam naman namin yung tropa nila Banat ba, hindi naman Duterte dinala niya. Hindi naman. Si Yorme dinala. Alam na alam po natin, di ba? O yung mga yan, di ba mga Marcos yan, sila Maravillas, yung mga iba, na panaysisi kay Duterte. Yun po yung sinasabi natin. Ngayon po, sino ba may ayaw na magtagumpay yung unit team? Kami ba ang may ayaw? Gusto po namin. Paulit-ulit nga ako nagsasalita eh, di ba? Dito, sinasabi ko po palagi dito, Duterte kami, pag nagtagumpay yung unit team, mabilis o mas madali kay Sara Duterte yung pagtakbo niya bilang presidente. Landslide. Di ba? Yun yung paulit-ulit natin sinasabi. Kaya yung mga, ewan ko po kung bakit galit na galit sila sa mga Duterte. Okay na rin yan. Ano man ang mangyari, mabiyak man yung unit team o magpatuloy. So nakasupport naman kami kay Sara Duterte, mananalo naman sa. Kaya lang, nakakaawa po si PBBM. Kasi sinuportahan natin. Ako, personally, binoto ko yan. Hindi, ewan ko lang sa inyo Hindi po ako naniniwala sa nabudol eh. Pasensya na. Wala sa bokabularyo ko yung nabudol ako eh. Bago ako sumuporta sa isang tao, inaral ko yan. Alam ko yung dahilan kung bakit. Kasi yung mga nagsabi na budol sila, ano lang yan eh, di ba? Ano pala kayo? Wala pala kayong sarili. Ang tawag sa mga ganyang klaseng tao, balingbing. Balingbing na yung mga ganyang klaseng tao. Pag-iisip kung gayon. Kaya mga dick rider. kayo nabubudol. Hindi nyo pala kayang pangatawanan yung mga ibinoto nyo. Pero napakapangit lang. No? Pag naghiwalay talagang unity, pag nawatak-watak sila. Tapos sila mismo magbabanggaan sa halalan. Dapat buo pa rin sana sa susunod na election, buo pa rin yung unity team. Meron pa rin sana. Okay.
Sige, yung mga reaction po. Pero lahat po ng ito, isa lang po yung pinupunto ng mga kalaban. Kalaban, ha? Hindi po yung mga kakampi. Dapat dinidistinguish na natin, eh. Yung mga kalaban po ng pamahalaan, kalaban po ng administrasyon, masaya sila. Dahil ang description nila, sa resignation ni Inday Sara Duterte, ito ay lamat, no? Lamat sa Uniteam. Natutuwa sila, inabangan nila kailan maglalaban, kailan, ngayon, isa-isa nila, eh. Meron na raw Lisa versus Amy, di ba? Tapos merong Gloria versus Martin. Kailan daw kaya yung BBM versus Sara? Okay. Tandem yun. Hindi po magaganap yan. Hindi magaganap talaga yan. Malabo. Nakikinig kayo sa mga hindi naman Marcos at hindi naman Duterte ang apelyido. Kaya nga po sila Marcos at Duterte, kaya nga po sila mga naging matatagumpay na mga politiko. Dahil alam po nila, no, ang takbo ng politika. Ang politika po ay addition, hindi po subtraction. Ang politika po, nakuha nga nila yan na unit team sila. Landslide, pinakamataas na boto. Ngayon lang po nagkaroon ng majority vote. Okay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong... At yun nga po guys, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Sana sana pasensya na guys kung medyo nabubulol tayo. Pero wala kasing cut to guys, diretso upload kasi to. Sana wag silang mabuwag. Sana sa susunod na election, buo pa rin ang Uniteam guys. At hanggang dito po muli tayo. Muli, ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.